Medyo nagka-rumble-rumble na sa issue ng impeachment dahil tumuwid na po ito sa mga bagay na wala pala tayong karanasan. O nga't mayaman ang ating karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit isang dekada, isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang Articles of Impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong probisyon sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik ng Articles of Impeachment sa Kongreso. Wala rin banggit nito sa Rules of Impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakaramang impeachments pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Sunod na tanong na wala ring malino na sagot. Utos ng Senado sa Kongreso i-certify na hindi dito nilabag ang constitutional ban ng one impeachment complaint per year. Ang tanong naman ng ilang dalubhasa, kung sasabihin din pala ng Kongreso na nilabag nito ang konstitusyon, bakit pa nito inakyat ang impeachment complaint? At ang pangalawang utos ng Senado, ng Senate Impeachment Court sa Kongreso, isa raw assurance mula sa susunod o sa 20th Congress na nais itong ipatuloy ang impeachment complaint. Ang susunod na Kongreso po ay wala pa. Mabubuo pa lamang ito sa Hulyo 28 para sa sona ng Pangulo. At ito pa po, kasabay ng mga utos nito sa Kongreso, inutusan na rin ng Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte na magbigay ng sagot sa mga kasong kanyang kinakaharap sa loob lamang ng 10 araw, 10 days deadline. Matapos niyan, ang mga House prosecutors naman ang bibigyan ng Senate Impeachment Court ng 5 araw para sagutin ang sagot ni VP Sara. Yun lang, pinasasagot na sa Vice Presidente ang mga alegasyon na pinabalik naman ng Senate Impeachment Court doon sa Kongreso. Lahat po yan, ilan lamang sa mga bagong isyong kinakaharap ng Senate Impeachment Court at ng taong bayan. Iba't iba ang mga sagot, depende po kung sino ang iyong tatanungin. Pero yun nga, ang impeachment trial ay sui generis, wala pong kahalintulad. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.